Magandang araw mga ka-agri. Yung hindi lang maganda ay suspended po yung harvesting natin ngayong araw. Yun po, suspended. Ito, ready to be harvest na. Pero suspended po yung ating harvest ngayong araw. Dahil sa ano ba yung dahilan? Supposed to be po ay papakuha yan natin dito sa 4 wheels. Mayroon namang daan hanggang dyan sa kabila, mga ano lang yan, mga 150 meters lang yan mula dito. Makakaakyat sana dito yung 4 wheels. Yun po ang aking kuya, kung hindi umulan. Pero pag tuloy-tuloy po yung ulan, ayun po, suspended po talaga yung ating harvesting. Lalo na ito, ready for harvest na yan. Kung ganito po yung magiging sitwasyon, kahit yung habal-habal natin hindi kakayanin eh. So sana bukas kahit na konting sinag ng araw lang makakalabas, baka makapag-try tayong mag-harvest nito. Kasi po nasa mga hanggang 12 na puno pwede na po kasing ma-harvest mga ka-agri. So medyo mabigat na sa motor yan. Kung sa motor siguro 5 beses kung balik-balikin yan dito. Pero okay lang sana kahit ganoon, basta pwede. Kaso mahina talaga yung daan. Kasi hindi lahat ng daan papunta dito mayroong graba. Meron kasi hanggang dyan, mula kasi dyan sa kabila hanggang dun sa taas kasi ay ano lang, lupa lang. So pag nabasa po siya mga ka-agri, talagang napakahirap daanan ng ating daan. So yun yung bad news niya. Pero hindi pa naman ganyan ka grabe na yung gulang ng saging natin. Kasabi ko, kahit mag 2 days from now pa siyang i-harvest ay pwede pa rin. Pwede pa rin kahit na 3 days eh. To 5 days eh. Kaso pag masyadong mature, iba na rin. Kaya yung magiging kahinatnan ng saging natin. Pag sobrang mature na mature, pwede din siyang magbibiyak sa sobrang maturity niya. Yun po yung problema sa mga saging natin. Or isang reason pa ay pwede na siyang mahinog sa puno pag sobrang mature. So dapat hindi siya mahinog sa puno, ma-harvest na po siya. Nag-markings na po talaga tayo ng harvestin mula doon hanggang doon, hanggang doon. Yung binigyan natin ng markings kahapon ay 9 na puno lang. Pero ngayong araw kahit 12 ka puno yung gusto nating harvestin, pwede. So pag may another 3 days pa na hindi po ito ma-harvest, yun nga, kahit 15 ka puno pwede. Okay naman, wala naman problema sa harvesting. Sana kung kaya lang daanan eh. Pero yung isang option natin, pag hindi talaga makakaya ay yun po, mag-hire na po tayo ng panghakot na karosa. Alam niyo yung anong karosa? Sled, yan po, yung karabaw yung naghihila sa aking kumpare dyan sa kabila. Ito po, ready to harvest na kita talaga eh. Lalo na yung isa, kahit nga ito, ready for harvest na rin talaga ito. Kahit mag 3 days pa from now, pwede pa naman. Pero bakit pa natin hihintayin? Yung buyer natin kahit anong araw kukunin, pwede eh. Yun yung maganda dun eh. Kahit nga ito mahabol siya pero hindi pa naman siya ganun kagulang. Medyo may mga kanto-kanto pa. Pero mahabol. Habang painom ng tubig, ang pabigat ng pabigatan sabi ko nga parang maano sa plastic eh. Parang sisikip na siya sa plastic niya. Even this one, kinuha na natin sa plastic kasi magsisikip na talaga. Pero talagang ready for harvester nito mga langga, mga ka-agri. Sa itsura pa lang niya ganyan po. Mayroong pasikat-sikat ng araw kasi kaso lang may ulap talaga eh. At from time to time may ambon-ambon talaga. So hindi talaga may iwasan. Itong isa humahabol pero next week pa ito. Hindi pa ito kaya. So yun yung dahilan na antala na stranded yung ating harvesting. Kasi nga hindi natin kaya yung powers ng panahon. Pero balita ko ay palabas na po ng Philippine Area of Responsibility yung low pressure na hinihina lang maging bagyo pa. Sana naman ito ready for harvest na talaga eh. Ano na talaga ito eh. Tamang tama na sa maturity niya kasi talaga eh. Yung dito ito sa may, ayan po yung plastic niya, tingnan niyo po yung plastic. Yung plastic niya ay parang masisira na, parang
na ano sa plastic. Super ano na, super laki na talaga. Pwede talaga ma-harvest. Yan yung plastic niya, parang hindi na nga makuha yan. Tingnan natin kung hindi yan masisira pag na-harvest. Sobrang haba kasi ng kanyang hands. Dito sa kabila, tamang-tama pa naman nandito. Ito po. O yan po. Ito nga, kahit mag 3 days pa bago harvestin, pwede pa ito. Hindi pa ito masyadong ganun kagulang na talaga. Tingnan natin itong isa. Kasi itong isa dito, nakita natin, masyado nang malalaki. Na ano na yung plastic Nawasak na yung plastic. Pwede talaga kaso lang yung panahon lang ayaw makipag-cooperate sa atin mga ka-agri. Tingnan natin din sa dulo yung tawag doon, yun na ano natin dati, marking natin. Ito na yung last nating expansion dito na area. Nag-uumpisa ng gumanda. Paano ba to? Panalangin natin kay Lord na sana ay bukas mayroon ng sunshine, kasi kahit 2 oras lang na madaanan ng sikat ng araw yung lupa, madadry na, pwede ko na talagang ipasok dito yung motor, habal-habal natin. Hindi kahit na papano, kahit 5 trip yan pababa, basta makapasok lang sana na hindi madulas, okay lang yon. Kasi ganun talaga ito na po ito na talagang for harvesting na. Ito po ready for harvest na talaga siya. Yun na po, talagang ano na tamang tama na yung maturity. Pero yun nga, pag naantala pa rin bukas, okay lang. Yung ito pwede pa makapag-antayan kahit 5 araw pa pero ito dapat supposed to be yun, kahit mag 5 araw pa pwede na rin siguro. Pero nga yun magsasabay-sabay sila pag hindi pa na harvest yung iba sumusunod na talaga ay nako pa, harvesting time na, nako pa. Pero okay lang yun mga ka-agri, kasi mahanapan natin ng paraan yan. Ngayon lang yun naman yan siguro suspended dahil sa talagang hindi maganda talaga yung panahon natin habang may bagyo pa. Hindi naging bagyo low pressure, pero pag palabas po ng Philippine Sea, South Philippine Sea, pwede na po siyang magiging bagyo. Ito hindi pa, alanganin. Yung isa dito tinitingnan ko, ito kung natin ng dahon dati, ito hindi masyadong malaki pero mature na talaga ito, mature na. Kasi makikita mo na rin sa texture niya, talagang hindi lang masyadong lumaki pero mature na po siya talaga, ready for harvest na po talaga mga ka-agri. Ako, hindi natin na ibalot. Sana bukas may balot itong ibang mga lumabas yung bunga at saka andun pa sa isa kanina bukas na yan siguro, kasi hindi na natin mabigyan ng time mga ka-agri. So yun ang itsura nating lakatan sa ngayon, pati dito sa ating 4th expansion. Ito po ay 4th expansion na natin. Yan po, nagiging staggered po kasi yung pagtanim natin ng ating lakatan. Sa awa ng Lord, okay pa naman sila. Yan po yung mga itsura. At yun yung second natin. Yung third natin doon sa ilalim talaga. Yung isa dito kala ko ayaw pang lumabas ng bunga, lumabas na talaga malaki ang bunga niya, malaki ang puso niya. So yun, ito nga yung sinasabi nating mawawa lang, pero 8 hands po ito. 8 hands po, malaki kasi yung puno nito, may tubig dito. Kung tubig. Yun po. So maraming salamat, sana ay na-encourage na rin kayo ulit, kasi harvesting time na talaga mga ka-agri. Pasasaan ba't maharvest talaga ito, hindi pwedeng hindi. Kahit na magiging pangit yung panahon, maghahanap talaga tayo ng pamamaraan na maharvest po siya. Kung hindi po makuha ng motor, makukuha po yan dito ng kalabaw at karosa, sled. Yun po mga ka-agri.
Kahit magbabayad ka pa, basta may pambayad ka na, okay lang yun. Kaysa wala kang harvest. Yun talaga yung kagandahan ng harvesting eh. Kahit wala ka pang hinahawakang pera, maraming gustong mag-labor na maghakot. Pero kung maganda lang sana panahon, kahit ako na lang solo, syempre, kung papatulong tayo, pwede na rin. Dahil sa yan lang naman talaga, makatulong rin natin tayo sa iba, makapagbigay tayo ng labor sa iba, di mayroon rin silang magiging source ng income. Yun po, yung iba dito sa kabila. Palabas pa rin yung puso talaga eh. Yan po, talagang dire-diretso na ang pagbunga ng saging natin dito. Hanggang dyan sa next natin na area. Tingnan po dito, lumabas na talaga eh. Yung malaking puno dito. Ito na po, napakalaki ng puso niya. Grabe oh. Ay, super laki to. Baka abutin ng 8 hands na rin to. Nako. Wow na wow. At itong puno na rin lumabas na nga talaga. Grabe kalaki yung puso mga kaagri. Grabe kahaba. Malaki po siya talaga. Malamang 8 hands kakayanin yan. Pag lumabas na. Pero pag hindi niya ginawang 8, ginawa kunwari lang 7, ako napakalalaking ng bunga niyan. Pag ganyan kahaba yung puso mga kaagri. So yun, nagbigay na tayo dito ng mga kakulang kailangan sa lupa ng mga pataba nila. So waiting na lang tayo sa kanilang bunga. Naglagay na rin tayo ng potassium dito. So si Lord na lang bahala sa ating mga tanim. At dito sa dulo, nakita natin na hindi naman ganun ka taas, pero may lumabas na rin yatang bunga dito eh. Lumabas na rin siya. Sabi eh. Kala ko ayun. Lumabas siya. Oh, nanganak ang aswang sa tuktok lumaan. Ganun daw, saging. Puso ng saging. Ay, at ang isa dito. Wow. Laki talaga mga kaagri. So hanggang dito na lang. Hindi na talaga mapipigilan itong mga saging natin dito. Magbubunga at magbubunga na talaga. Maraming salamat po. This is your friend once again, Agritechnics TV. Bye bye na. Maraming salamat. And especially to our silent viewers at mga avid nating mga followers ng ating mga video. Hanggang sa muli, Agritechnics TV po.